10 taon na ang nakalilipas, isang gutom na bata ang kumatok sa pintuan ni Aling Anita at binitawan ang nasalitang walang sinuman ang seryosong pinaniwalaan. Babayaran ko po kayo kapag mayaman na ako. Pinaktawanan siyang lahat at kinalimutan kang panahon. Ngunit ngayon, isang makintap na itim na SUV ang huminto sa tapat ng kanyang inupahang bahay. Sa mismong sandaling palalayasin na siya patungo sa kalsada, ang lalaking bumaba mula rito ay may mga matangang batang iyon at may dalang isang maleta na magbabago sa lahat. Isang maulan na hapon ng Oktubre sa makasaysayang lungsod ng Vigan nang unang makita ni Aling Anita ang batang iyon, hindi naging mabait ang buhay sa kanya nitong manakaraang taon. 3 taon na ang nakararaan nang pumanaw ang kanyang asawa at simula noon, namuhay na siyang mag-isa sa isang maliit na paupahang kwarto sa isang lumang bahay na bato malapit sa sentro ng bayan. Kumikita siya sa pamamagitan ng pagiging isang modista o mananahi. Nang hapong iyon, pauwi na si Anita matapos maghatid ng isang tinahing bestida sa isang suki nang mapansin niya ang bata. Nakaupo ito sa malamig na sementong hagdan sa mismong tapat ng kanyang pintuan, nakayuko ang ulo at mahigpit na nakayakap ang mabraso sa kanyang matuhod. Ang kanyang madamit ay gulanit at punong-punit, ang kanyang abuhing t-shirt ay butas-butas, at ang kanyang sinalas ay sobrang pudpot na halos sumayat na ang kanyang mapaa sa lupa. "Bata, ayos ka lang ba?" tanong ni Anita. Dahan-dahang lumalapit, iniangat ng bata ang kanyang ulo, at nakita ni Anita ang dalawang kayumangging mata na puno ng matinding kalungkutan at kumakalam na sikmura. Marahil ay nasa 10 o 10 taong gulang siya, hindi na tataas pa roon. Magulo ang kanyang buhok at mababakas ang labis na pagod sa kanyang namumutlang mukha. Gutom na po ako, manang," bulong ang bata sa isang napakahinang boses. Naramdaman ni Anita na tila piniga ang kanyang puso. Hindi na siya nakdalawang isip, binuksan niya ang pinto ng kanyang bahay at inaya ang bata na pumasok. "Halika, ipagahanda kita ngang makakain." Nagatubili ang bata ang ilang sandali, tila hindi makapaniwala sa nangyayari, bago dahan-dahang tumayo at sumunod kay Anita sa loob. Ang bahay ni Anita ay maliit at payak ngunit maaliwalas. Ang madingding na kulay krema ay napapalamutian ngang ilang lumang litrato ngang pamilya, at sa isang sulok ay naroon ang kanyang lumang makinang panahi, napapaligiran ngang retaso ngang tela at makukulay na sinulid. Inilibot ng bata ang kanyang nanlalaking mga mata sa paligid habang nakmamadaling pumunta si Anita sa maliit na kusina. "Maupo ka diyan sa lamesa," malumanay na utos ni Anita. Ilang minuto lang ang lumipas, inilapag niya sa harapan ng bata ang isang umuusok na mangkok na mainit na aros kaldo na may manok at paminta. Tinitigan ng bata ang mangkok na tila ba ito ay isang ginto. Pagkatapos, nagsimula siyang sumubo ng napakabilis, na nagkumpirma kay Anita na ilang araw na itong hindi nakakakain ng maayos. Dahan-dahan lang nakangiting sabi niya, "Mayroon pa diyan sa kaldero kung gusto mo pa." Habang kumakain ang bata, umupo si Anita sa tapat niya. "Anong pangalan mo?" "Mateo po," sagot nito sa pagitan ng ngasubo. "Ang gandang pangalan. Ako naman si Aling Anita." "Nasaan ang mga magulang mo, Mateo?" Ibinabang bata ang kanyang paningin sa mangkok at nakita ni Anita na bahagyang nanginginig ang maliliit nitong kamay. "Wala na po sila," sabi niya sa basak na tinig. Hindi na iginiit pa ni Anita ang tanong. Naunawaan niyang may malalim na sugat sa mga salitang iyon, isang sakit na napakabigat para pasanin ng isang bata. Nang matapos kumain si Mateo, nanatili siyang nakaupo ng tahimik sa loob ng ilang sandali, saka niya iniangat ang kanyang mata kay Anita. Ang kanyang pisngi ay basang-basa ng luha. "Aling Anita," sabi niya sa nanginginig na boses, "isang araw po, pinapangako ko, babayaran ko po ang lahat ng ito. Kapag lumaki na po ako at nagkapera, babalik po ako rito at babayaran ko kayo." Ngumiti si Anita nang may pagmamahal at inabot ang marumi at maliit na kamay ng bata. "Wala kang dapat bayaran, Mateo. Ginawa ko lang kung ano ang dapat gawin ng sinumang may puso." Ngunit determinadong umiling ang bata.
at sa kanyang mata ay may nakita si Anita na kakaiba, isang matinding lakas, isang dalisay na pangako. Babayaran ko po kayo kapag mayaman na ako. Pag-ulit ni Mateo nang may paninindigan, pangako po. Hindi kailanman naisip ni Anita na ang masalitang iyon, na binikas ng isang gutom at desperadong bata sa isang maulan na hapon, ay tunay na magpapabago sa kanyang buhay 10 taon pakaraan. Sa mga sumunod na araw, bumalik si Mateo sa pintuan ni Anita. Noong una ay mahiyain, hanggang sa mas naging palagay na ang loop nito. Sa bawat pagdating niya, dala-dala niya ang parehong gutom na mga mata at gulanit na damit. Ngunit sa kanyang paningin ay palaging may ningning pasasalamat na nagpapainit sa puso ni Anita. Sa pangatlong beses na kumatok ang bata, ipinagain siya ni Anita ng mainit na tinola at sabay silang kumain sa hapag. Alam niyang kailangan niyang maintindihan ang tunay na sitwasyon ng bata. Mateo, saan ka ba nakatira? Sino ang kasama mo? Malumanay niyang tanong. Inikot ng bata ang kanyang kutsara sa mangkok ng may pag-alangan. Pagkatapos, sa mahinang boses, nagsimula siyang makwento. Kila Tio Lando po ako nakatira, dun po sa kabilang bandang bayan, malapit sa palengke. At ang mga magulang mo? Maingat na tanong ni Anita. Yumuko si Mateo. Namatay po sila sa aksidente sa bus 2 taon na ang nakararaan. Kasama po nila ako, pero ako lang po ang nakaligtas. Pagkatapos po sa ospital, kinuha na po ako ni Tio Lando. Siya na lang po ang natitira kong kamag-anak. Naramdaman ni Anita ang pagbarangang kanyang lalamunan. At paano ka naman tratuhin ng tiyuhin mo? Isang mahabang katahimikan ang namayani. Napansin ni Anita kung paano humigpit ang hawak ng maliliit na kamay ni Mateo sa kutsara. Sabi po niya, pabigat lang daw po ako. Aksaya lang daw po ako sa pera. Bulong ni Mateo. Pinagtatrabaho niya po ako sa bodega niya imbes na papasukin sa eskwela. Sabi niya, kailangan ko raw pahirapan ang kinakain ko at ang hinihigaan ko. Ano? Naramdaman ni Anita ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib, pero 9 na taong gulang ka pa lang. 10 na po, pagtatama ni Mateo. Sabi po ni Tio, noong kasing edad ko raw po siya, nagtatrabaho na siya kaya dapat daw ganun din ako. Pinapabuhat niya po sa akin ang mga mabibigat na kahon, pinaglilinis at pinagbubuhat ng mga kargamento. Pero paano ang pag-aral mo? Hindi ka pumapasok, umiling si Mateo. Minsan po pumapasok ako kapag maganda ang gising niya, pero madalas kailangan kong magbantay sa bodega. Sabi niya, pag-aksaya lang daw ngang oras ang pag-aral para sa mga walang pera. Laking gulat ni Anita. Paano nagagawang tratuhin ng isang matanda ang isang bata ng ganito, isang bata na nawalan ng lahat? At pinapakain ka lang niya ng sapat kapag mabilis akong magtrabaho, pag-amin ni Mateo. Kapag nakakamali po ako o mabagal, sabi niya hindi ko raw deserve kumain. Kaya po minsan, naglalakad-lakad ako sa bayan baka sakaling may makita akong makakain. Nagsimulang tumulo ang ngaluha mula sa mga mata ni Anita. Tumayo siya at mahigpit na niyakap ang bata. Mula ngayon, pumunta ka rito kapag nagugutom ka, palagi. Naintindihan mo ba? Kahit anong oras, kahit anong araw. Kumapit sa kanya si Mateo at umiyak ng umiyak. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, may isang taong tunay na nag-alala para sa kanya. Mula sa araw na iyon, naging pang-araw-araw na bahagi ng buhay ni Anita si Mateo. Pumupunta siya tuwing hapon kapag nakakatakas siya mula sa bodega ang kanyang tiyuhin. Hindi lamang siya pinapakain ni Anita, sinimulan din siyang turuang magbasa, magsulat at magbilang. Namangha si Anita nang matuklasan niyang may napakatalinong isip ang bata, mabilis siyang matuto, nagtatanong ng mga matatalinong bagay at nagpapakita ng walang katapusang kuryosidad sa mundo. Nagahanap si Anita ng mga lumang libro mula sa mga junk shop at ibinibigay ito kay Mateo at kinakain iyon ng bata na parang ang mga pagkaing inihahanda niya. Espesyal kang bata, Mateo, sabi niya isang gabi habang nag-aaral sila nga bakada. Mayroong liwanag diyan sa loob mo, huwag mong hahayaang patayin iyan ng sinuman. Tiningnan siyang bata gamit ang seryosong mga mata. Kapag lumaki na po ako, gusto kong mag-aral ng mabuti.
Gusto ko pong maging isang importanteng tao, tapos babalik po ako rito at babayaran ko po ang lahat ng kabutihan niyo, Aling Anita, pangako po. Ngumiti si Anita habang hinahaplos ang buhok ng bata. Isa ka ng importanteng tao para sa akin, anak. Ngunit alam nilang dalawa na hindi tatagal habang buhay ang ganitong sitwasyon. Maisip din ni Tio Lando kung saan ginugugol ni Mateo ang kanyang oras. At nang dumating ang araw na iyon, naging isang bangungot ang lahat. Isang Huwebes ng hapon noon nang magbago ang lahat. Nakaupo si Mateo sa lamesa ni Anita, tutok na tutok sa isang lumang libro sa matematika na nabili ni Anita sa ukay-ukay. Nag-aral siyang mag-multiply at nagliliwanag sa tuwa ang kanyang mata tuwing nakukuha niya ang tamang sagot. Ang galing-galing, bulalas ni Anita, nakuha mo ng tama. Sa mismong sandaling iyon, tatlong malalakas at marahas na kalabok sa pinto ang nagpagulat sa kanila. Hindi ito ordinaryong katok. Tilam nga suntok ito na nagpayanig sa kahoy na pintuan. Nagtungo si Anita para buksan ito at bumulaga sa kanya ang isang malaki at matipunong lalaki na namumula ang mukha sa matinding galit. Nakasuot siyang madilim na asul na polo at maong at ang kanyang madidilim na mata ay punong put. Ikaw ba ang nagpapakain sa pamangkin ko? Asik ng lalaki. Ako po si Anita Flores. At sino po sila? Lando Valderrama. Ako ang guardian ni Mateo at gusto kong malaman kung anong karapatan mo para makialam sa pamilya ko. Napanatili ni Anita ang kanyang kalmado kahit na mabilis ang kabok ng kanyang dibdib. Gutom po ang bata. Tinulungan ko lang siya. Tinulungan, mapaklang tumawa si Lando. Sinisira mo ang lahat. Nilalagyan mo nga kalokohan ang utak niya gamit yang nga libro at kabaliwan na yan. Kailangang magtrabahong bata. Kailangan niyang matutunan kung ano ang hirap ng buhay. 10 taong gulang pa lang siya, matatag na sagot ni Anita. Dapat siyang nasa eskwelahan, hindi sa loop ng bodega. Huwag mo akong turuan kung paano palakihin ang pamangkin ko. Sigaw ni Lando, mas lumalapit kay Anita. Ako ang nagbibigay sa kanya ng bubong at pagkain. Kailangan niya itong pagtrabahuan. Lumitaw si Mateo sa likuran ni Anita, nanginginig. Tio, parang awa niyo na po. Tumahimik ka, dinuro siya ni Lando. Sinasayang mo ang oras mo rito imbes na magtrabaho. Akala mo ba kaya kong magpakain ng batugan? Dumungaw ang ilang makapitbahay mula sa kanilang mga bintana at pinto, nakit ng mga sigawan. Napansin ni Anita na nakakaroon ng maliit na kumpulan nga usyosero sa pasilyo at sa kalye. Mang Lando, sabi ni Anita na sinusubukang panatilihin ang paggalang. Naintindihan ko pong kayo ang legal guardian ni Mateo, pero ang isang bata ay nangangailangan ng edukasyon. Kailangan niya ng isang matandang pakialamera. Puno ngang pahamak ang boses ni Lando. Tingnan mo nga ang sarili mo. Nakatira ka sa munting butas na ito, nananahieng basahan para sa barya, tapos tuturuan mo ako kung paano patakbuhin ang pamilya ko. Parang sampal na tumama ang masalitang iyon kay Anita. Naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha dahil sa labis na kahihiyan, lalo pa't alam niyang nakikinig ang buong kapitbahayan. Ang gusto ko lang po ay kung ano ang nakabubuti sa bata, sabi niya sa matatag, ngunit nasaktang boses. Nakabubuti, hinarap ni Lando ang mga nakukumpulang kapitbahay. Makinig kayong lahat. Ang babaeng ito, gusto akong turuan kung ano ang mabuti para sa pamangkin ko, isang biyudang walang anak na hindi kailanman nakapagpalaking bata, at nag-astang mas marunong pa sa akin, yumuko ang ilang mga kapitbahay dahil sa hiya. Ang iba naman ay patuloy, nananut ng tahimik, ngunit walang ni isang naktanggol kay Anita. Bumaling si Lando kay Mateo at hinawakan ito ng mahigpit sa braso, hinihila palayo sa pinto. Hindi ka na babalik dito, kahit kailan. Naintindihan mo ba? Tio, huwag po, parang awa niyo na. Pilit na nanlaban si Mateo habang nakatingin kay Anita gamit ang mga matang nakmamakaawa. At ikaw? Dinuro ni Lando si Anita. Subukan mo lang na lumapit pa ulit sa pamangkin ko, ipapahuli kita sa pulisya. Kakasuhan kitang kidnapping at panghaharas. Nasa akin ang batas, ako ang guardian niya.
Naramdaman ni Anita ang pangingilit ng luha, ngunit pinigilan niya hindi sa harap ng maraming tao. Hindi niya ibibigay sa lalaking ito ang kasiyahang makita siyang umiyak. Kailangan ni Mateo ng mag-aalaga sa kanya, nanginginig ang boses na wika niya. Inaalagaan ko siya sa sarili kong paraan, kaya huwag ka nang makialam. Kinalatkat ni Lando si Mateo pababang hagdan. Lumingon ang bata sa huling pagkakataon at nakita ni Anita ang ngaluhang bumabasa sa mukha nito. Gusto niya itong sundan, yakapin, protektahan, ngunit alam niyang wala siyang laban. Dahan-dahang na kanya-kanya ang makapitbahay, pumasok sa kanilang mga bahay nang walang kahit isang salita ng pag-alo. Pumasok muli si Anita sa kanyang bahay at isinara ang pinto. Doon lang niya hinayaang bumuhos ang kanyang ngaluha. Sa ibabaw ng lamesa, naiwang nakabukas ang libro sa matematika ni Mateo, kasama ang lapis sa tabi nito. Pinulot ito ni Anita ng nanginginih na mga kamay at niyakap ng mahigpit sa kanyang dibdib. Patawad, Mateo, bulong niya sa hangin. Patawad, 2 linggo ang lumipas na hindi nakita ni Anita si Mateo. 2 linggo na tila isang buong dekada. Araw-araw siyang nakadungaw sa bintana, umaasang masisilayan ang munting bulto na nakagulanit na damit, ngunit wala. Pakiramdam niya'y wala siyang kwenta at punong-punong ang pagkakasala. Siguro dapat naging mas maingat siya, siguro mas pinalala niya pa ang sitwasyon para sa kaawa-awang bata. Tuwing gabi ay hindi siya makatulog, pinahihirapan ng pag-isip kung ano na ang nangyayari rito. Isang maginaw at madilim na gabing Disyembre, nakarinig siya napakahinang kaluskos sa pinto, sobrang hina kaya inakala niyang guni-guni niya lamang ito. Pagkatapos ay narinig niya ito muli, sinabayan ng isang desperadong bulong, "Aling Anita, ako po ito." Tumakbo si Anita para buksan ang pinto at nadurog ang kanyang puso. Nakatayo roon si Mateo, nanginginig at punong luha ang mukha. Kahit madilim sa pasilyo, nakita ni Anita ang isang malaking pasa sa kanyang pisngi at ang pumutok nitong labi. "Diyos ko, Mateo." Mabilis niya itong hinila papasok at isinara ang pinto. Lumilinga sa paligid upang siguraduhing walang nakakita sa kanila. Sa ilalim ng ilaw ng kwarto, mas malinaw niya itong nakita. Bukod sa kanyang mukha, may mga mapupulang marka ang bata sa mga braso na tila ba kinurot at hinawakan ng napakadiin. Marumi ang kanyang damit at may punit ito sa balikat. "Anong ginawa niya sayo?" Lumuhod si Anita sa harap ng bata. Marahang hinahain Vinfaini, nang malaman po niyang iniisip ko pa rin po kayo. Na gusto kong bumalik dito, pumiyok ang boses ni Mateo. Nagalit po siya ng sobra. Sabi niya, kailangan ko raw matutong sumunod. Naramdaman ni Anita ang nag-apoy na put sa kanyang kalamnan. "Tatawag akong tulong sa DSWD, sa mga pulis huwag po." Hinawakan ni Mateo ang braso niya, bakas ang matinding takot. "Parang awan niyo na, huwag po. Kung gagawin niyo yan, ipapasok nila ako sa ampunan." Pumunta na po ang social worker noon, pero nagpanggap siyang mabait si Tio. Tapos, nang makaalis na sila, mas lumala po. Sabi niya kapag humingi raw akong tulong, ipapadala niya ako sa malayo kung saan wala akong kakilala. Nakaramdam ngang matinding kawalang kakayahan si Anita. Alam niyang tama si Mateo. Hindi palaging napoprotektahan ng sistema ang mga bata gaya nararapat at dahil si Lando ang legal na guardian, nasa kanya ang kapangyarihan. "Makinig kang mabuti, Mateo," sabi niya sa matatag ngunit punong-punong ang pagmamahal na tinig. "Hindi kita mapoprotektahan tulad ng gusto ko, pero may bibigay ako sa iyo." Nagpunta siya sa kanyang silid at bumalik na may dalang isang maliit na latang biskwit. Binuksan niya ito at inilabas ang ilang nakatuping mapera. Ito ang buong ipon ng kanyang buhay. 10,000 piso na naipon niya sa pamamagitan ng dugo at pawis. Sa pagtitipid sa lahat ng bagay, "Kunin mo ang perang ito," sabi niya habang isinisilid ito sa isang sobra. "Itago mo ito ng mabuti kung saan hindi makikita ng tiyuhin mo. At kapag dumating na ang tamang panahon, kapag malaki ka na, gamitin mo ito para umalis dito. Gamitin mo para buuin ang kinabukasan na nararapat sayo."
Tiningnan ni Mateo ang sobre, tapos ay si Anita na may mga matang lumuluha. Hindi ko po matatanggap ang ipon niyo, tatangguhin mo at gagawin mo ang sinabi ko. Ikinuyom ni Anita ang mga daliring ng bata paikot sa sobre. Mangako ka sa akin ng isang bagay, Mateo. Mangako kang mag-aral ka na hindi mo hahayaang patayin ng sinuman ang liwanag na nasa loob mo. Mangako kang magiging isang mabuting lalaki na alam kong kaya mong maging. Tumango ang bata, malayang umaagos ang luha sa kanyang mukha. Pangako po, Aling Anita, at kapag lumaki na po ako, kapag naging matagumpay na po ako, babalik po ako rito. Babalik po ako at alagaan ko kayo, katulad ng pag-alaga niyo sa akin. Mahigpit siyang niyakap ni Anita, nararamdaman ang munting katawang nanginginig sa kanyang mabisig. Palagi kang mananatili sa puso ko, bulong niya. At kayo rin po sa akin. Nagsama sila ngang ilang mahabang minuto, parehong alam na iyon na ang magiging huling paalam nila. Nang sa wakas ay bumitaw si Mateo, binigyan siya ni Anita ngang isang huling halik sa no, umalis ka na, bago pa mapansin ng tiyuhin mo na nawawala ka. Tumango si Mateo, itinago ang sobresalup ng kanyang damit, at nagtungo sa pinto. Lumingon siya sa huling pagkakataon. Babayaran ko po kayo kapag mayaman na ako, Aling Anita. Ipinapangako ko po sa lahat. Alam ko, anak, alam ko. Sumara ang pinto at naiwang nakatayo ron si Anita na may durog na puso. Hindi niya alam na iyon na pala ang magiging huling beses na makikita niya ang batang iyon. Kinabukasan, nang maingat siyang nagtanong sa paligid, sinabi sa kanya na bigla na lang nawala si Mateo. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta at mukhang wala ring pakialam si Lando na hanapin siya. Dahan-dahang lumipas ang mga taon para kay Aling Anita, isa-isa nagdadala ng mga pagbabagong hindi niya inasahan. Ang unang taon matapos mawala, si Mateo ang pinakamahirap. Nahuli ni Anita ang sarili na tinititigan ang bawat bata sa kalsada, umaasang makikilala niya ang nga kayumangging matang iyon na puno ng determinasyon. Nagtanong siya, nakipag-usap sa mga tindero sa palengke, naghanap ngang balita, ngunit walang nakakaalam. Nawala si Mateo na parang bula, na parang hindi siya nag-exist. Kapag may nagtatanong kay Lando Valderrama tungkol sa kanyang pamangkin, nakikibit balikat lamang ito ng may pagwawalang bahala. Lumayas, mga batang walang utang na loob, yan ang napapala mo kapag tinutulungan mo sila. Hindi man lang niya inireport sa mga pulis ang pagkawala nito, itinago ni Anita ang mathbook ni Mateo sa isang drawer kasama ang isang maliit at malabong litrato na palihim niyang kinuhanan isang hapon. Malabo iyon, ngunit makikita mo ang ngiting bata habang nagbabasa. Ang litratong iyon ang naging pinakamahalagang kayamanan niya. Sa paglipas ng panahon, dahan-dahan ngunit tiya na nagsimulang humina ang pangangatawan ni Anita. Pagsapit niya ngang 50 taong gulang, nagsimula siyang traidurin ng kanyang sariling nga kamay. Nagsimula ito sa simpleng pangingirot kapag matagal siyang nananahi, hanggang sa naging palaging naninigas ang maito. Diagnoset siyang doktor na may rayuma o arthritis. Kailangan niyo pong bawasan ang pagtatrabaho ng inyong na kamay. Aling Anita, payong ang doktor. Kung hindi, mas lalala ito. Ngunit paano niya babawasan ang trabaho? Ito lang ang tanging paraan niya para mabuhay. Kaya nakpatuloy siya habang kinakagat ang labi sa sakit, pinapanood ang kanyang madaliring dahan-dahang mamaga at pumangit ang hugis. Nagsimulang umunti ang masuki niya, mas matagal na siyang matapos manahi at hindi na kasing pulidong dati ang kanyang matahi. Isa-isa, ang maginang na nagpapatahi sa kanyang madamit ay nakahanap ng ibang modista na mas bata at mas mabilis. Pagsapit ngang 52, nahirapan ng magbayad ng upa si Anita, napilitan siyang ibenta ang ilang mga muebles, pagkatapos ay ang mga alahas ngang kanyang lola at iba pang mga alaala ngang pamilya. Ngunit hindi niya kailanman ibinenta ang litrato ni Mateo. Nasaan ka na kaya, anak ko? Bulong niya habang tinititigan ang malabong litrato. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan, nasaan ka man. Samantala, nagbago ang bayan ng Figan. Si Lando Valderrama ay naging isang matagumpay na negosyante.
Nagsimula siya sa pagbili ng isang lumang gusali sa sentro, ipinarenovate ito at pinaupahan ng mahal at nagtuloy-tuloy ito sa iba pa. Ngayon, marami na siyang pagmamayaring paupahan sa sentrong bayan. Ang kanyang nga sasakyan ay palaging bago at magarbo. Ang kanyang nga damit ay mamahalin. Naglalakad siya sa mga kalye ng may kayabangan ng isang taong pakiramdam ay makapangyarihan, napapaligiran ng mga taong rumerespeto sa kanya dahil sa pera, hindi dahil sa ugali. Minsan, nakakasalubong siya ni Anita sa kalsada. Tinitignan siya ni Lando na may malamig na ngiti, tila ba natutuwa itong makita siyang tumatanda at naghihirap. Ibinababa na lamang ni Anita ang kanyang paningin at nagpapatuloy sa paglalakad, kinukuyom ang mga sumasakit na kamao. Nang mag-55 taong gulang si Anita, nakatanggap siyang isang sulat na nagpayelo sa kanyang dugo. Ibinenta ng may-ari ng kanyang inupahang bahay ang buong gusali. Papasok na ang bagong may-ari sa susunod na buwan. Hindi naging mahirap alamin kung sino ang bagong nagmamay-ari nito. Si Lando Valderrama. Napakalupit na tadhana, isip ni Anita noong gabing iyon habang nakaupo sa maliit na kusina. Pagkatapos ng lahat ng taon na ito, siya pa ang may kontrol sa bubong na sumisilong sa akin. Sinubukan niyang huwag na lang intindihin ito. Nagbabayad naman siya ng maayos, wala siyang naging problema. Walang dahilan para pag-initan siya ni Lando. Ngunit nakamali siya. 2 buwan pagkatapos nito, lumala ng husto ang kanyang kamay at ang labis na pamamaga ay pumilit sa kanyang tumigil sa pananahi ng 3 linggo. 3 linggo na walang kita, 3 linggo na hindi nabayaran ang upa. Sumunod ang 2 buwan at ang 3 at ang 4. Sinubukan ni Anita na humabol. Kumuha nga ekstra na labada, ngunit hindi ito sumapat. Lumaki ang utang na parang isang maitim na anino. Sa edad na 56, may deformidad sa kamay dahil sa rayuma at halos wala ng suki, natagpuan ni Anita Flores ang sarili na may 4 na buwang utang sa upa. At ang kanyang landlord ay ang kaisa-isang lalaking pinakakinamumuhian niya sa buong mundo. Ang unos na paparating ay nagsisimula pa lamang. Dumating ang formal na sulat isang Martes ang umaga, isang puting sobre na may selyo ang isang law office. Binuksan ito ni Anita en nanginginik na mga kamay, alam ng hindi maganda ang ibig sabihin nito. Notice of eviction and demand to pay. Ang nangungupahang si Anita Flores ay may utang na 4 na buwang upa. Hinihingi ang agarang pagbabayad ng buong halaga sa loob nga 15 araw o kaya'y pumunta sa opisina nga Valderrama Properties upang gumawa nga kasunduan sa pagbabayad. Binasa at inulit basahin ni Anita ang sulat ng 10 beses. 250,000 piso, P250,000 kasama ang penalty. Saan siya kukuha ng P250,000? Sumasakit na ang ulo niya, makita pa lang ang numero sa papel. Ngunit may isang maliit na pag-asa. Baka sakaling pwede siyang makipag-usap sa may-ari, ipaliwanag ang sitwasyon niya, humingi ni dagdag na palugit. Pagkatapos ni lahat, nakatira na siya rito ng 28 taon at palaging nagbabayad ng maayos bago pa bumigay ang kalusugan niya. Pagkalipas ng 2 araw, isinuot ni Anita ang kanyang pinakamaayos na damit, isang asul na bestida na paborito niya tuwing may okasyon, at nagtungo sa opisina ng Valderrama Properties. Ang gusali ay matatakpuan sa komersyal na bahagi ng Vigan, isang modernong estruktura na may malalaking salamin. Elegante ang waiting area, may mga leather sofa at mayos na nakasalansan na mga magazine. Pakiramdam ni Anita ay hindi siya kabilang doon dahil sa kanyang lumang damit at namamagang nga kamay na pilit niyang itinatago sa kanyang kandungan. Aling Anita, pinapapasok na po kayo ni Sir Lando, sabing sekretarya pagkatapos ng 20 minutong paghihintay. Pumasok si Anita sa opisina at tila huminto ang paktibok ng kanyang puso. Sa likod ng isang malaking lamasang, yari sa mamahaling kahoy ay nakaupo si Lando Valderrama. Medyo tumaba siya at may mga puting buho na sa gilid, ngunit ang kanyang mga mata ay pareho pa rin, malamig at walang awa. Aling Anita,
sabi ni Lando nang hindi man lang tumatayo o inaalok siyang maupo. Anong laking gulat ko nang makita kita rito. Hindi iyon isang gulat, alam nilang dalawa iyon. Mang Lando, naparito po ako para pakiusapan ang utang ko sa upa. Alam kong huli na ako, pero kung mabibigyan niyo lang sana ako ng kaunti pang panahon. Sumandal si Lando sa kanyang silya, pinakrus ang makamay sa ibabaw ng lamesa. Isang manipis na ngiti ang namuo sa kanyang labi. Mas maraming panahon, 4 na buwan ay hindi pa ba sapat? Nagkaroon po akong malubhang sakit. Ang aking makamay itinaas ng bahagya ni Anita ang kanyang makamay, ipinapakita ang baluktot ng mga daliri. Hindi na po ako makapagtrabaho katulad ng dati. Naintindihan ko, sabi ni Lando na may tonong hindi man lang nagpapakita ng anumang simpatiya, pero nakikita niyo, ale, negosyo ang pinapatakbo ko, hindi charitable institution. Namayani ang mabigat na katahimikan. Pagkatapos, tumayo si Lando at lumapit sa bintana, nakadungaw sa labas. Alam mo ba, natatandaan kita, sabi niya, sabay lingon. Ikaw yung babaeng nagpapakain sa pamangkin ko, yung gustong magturo sa kanyang magbasa at mangarap ng gising. Nakaramdam ng kilabot sa likod si Anita. Nasaan si Mateo? Tanong niya sa nanginginig na boses. Anong nangyari sa kanya nung lumayas siya? Nakibit-balikat si Lando. Wala akong ideya at sa totoo lang, wala akong pakialam, pabigat ang batang yon. Siguradong napunta John sa kalye o sa mas malalang lugar. Isa kang halimaw, bulong ni Anita. Nagiinit ang kanyang mata sa luha. Isa ako kanegosyante, malamig na sagot ni Lando. At nakikita kong hindi nagdalang swerte sa'yo ang pagiging mapagbigay mo, di ba? Tingnan mo kung nasaan ka ngayon. Matanda, may sakit, baon sa utang. Lumapit siya sa lamesa at kinuha ang isang dokumento. 30 araw, Aling Anita. May 30 araw ka para bayaran lahat ng utang mo sa akin o lumayas ka sa apartment ko, walang labis na araw. Pero saan ako pupunta? Wala na akong ibang matutuluyan. Hindi ko na problema yon. Bumalik si Lando sa pakakaupo, itinuturo ang pinto. Dapat inisip mo muna yan bago ka nagsayang ng prasa mga pusakal na bata. Naramdaman ni Anita ang panginginig ng kanyang binti. Napakapit siya sa gilid ng lamesa upang hindi mabuwal. Parang awa niyo na 2 buwan pa. Makakahanap akong paraan. 30 araw. Pagulit ni Lando sa matigas na boses. Ngayon, kung maari lang, may iba pa akong meeting. Lumabas si Anita mula sa opisinang iyon na may wasak na puso. Dahan-dahan siyang bumabang hagdan, kumakapit ng mahigpit sa hawakan dahil sa sobrang panginginig ng kanyang mga tuhod. Nang makalabas, sumandal siya sa pader ng gusali at ipinikit ang mga mata. 30 araw. Anong gagawin niya? Saan siya pupunta? Sa kauna-unahang pagkakataon, sa lahat ng taon na iyon, tunay na nakaramdam ng pagkatalo si Aling Anita. Ngunit hindi niya alam na malapit nang umikot ang gulong ng tadhana sa paraang hindi inasahan ng sinuman. 3 linggo ang lumipas. 3 linggo kung saan despradong nahanap ng solusyon si Anita. Sinubukan niyang umutang sa bangko ngunit na-reject siya, wala siyang kolateral, walang matatak na pinagkakakitaan. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa mga kakilala, ngunit may sarili rin silang makaproblema. 7 araw na lamang ang natitira bago ang palugit. Doon gumawang masakit na desisyon si Anita. Ibebenta niya ang lahat ng nalalabi niyang kagamitan na may halaga. Ang aparador kanyang lola, ang lumang radyong kanyang asawa, at ang mga mahaling plato na niregalo sa kanyang kasal. Lahat-lahat, pagsapit ngang Sabado ang umaga, gumising siya ngang madaling araw at inayos ang nga ito. Isinakay niya ang magamit sa isang hiniram na kariton at nagtungo sa Plaza Salcedo, ang pinakapuso ngan Figan, kung saan dinaraksa ngam mga turista at lokal ang weekend market. Humanap siyang bakanteng pwesto malapit sa fountain at inilatag ang kanyang mga kagamitan sa ibabaw ng isang lumang kumot. May kung anong malalim na kahihiyan sa panonot sa buong buhay mo na nagibayo bilang magagamit na nakalatag sa lupa. Magkano po ito?
Tanong ng isang ginang habang itinuturo ang set ng plato. 1,500 po, sagot ni Anita sa mahinang boses. Ang mahal naman, 700 na lang. Napilitang pumayag si Anita. Wala siya sa posisyon na makipagtalo. Pagsapit ng tanghali, ilang gamit pa lang ang nabebenta niya at kumita lamang siya ng 3,000. Isang patak lang ang tubig sa karagatan ng kanyang utang. Doon niya narinig ang isang pamilyar at kinamumuhian na boses. Tingnan niyo nga naman kung sino ang nandito. Iniangat ni Anita ang kanyang paningin at nakita si Lando Valderrama na naglalakad sa plaza kasama ang dalawang lalaking nakabarong, malamang ay makasosyo nito sa negosyo. Huminto si Lando sa tapat ng kanyang latag. Tinitignan ang magamit na may mapangutiang ngiti. Aling Anita, nag-organize ka palang ang isang maliit na ukay-ukay. Malakas ang boses niya, nakakakuhang atensyon mula sa mga taong nasa paligid. Hindi sumagot si Anita at patuloy lamang na inayos ng may kaba ang kanyang paninda. Tingnan ninyo, mga kasama. Sabi ni Lando na humarap sa mga kasosyo, ngunit sapat ang lakas ng boses para marinig ng lahat. Ito ang perpektong halimbawang nangyayari kapag namumuhay ka ng higit sa kakayahan mo. Ilang matao ang huminto upang makiusyoso. Nangungupahan siya sa akin, patuloy ni Lando, at hindi makabayat ng upa. Pero imbes na magtipid, anong ginawa niya maraming taon na ang nakararaan, nakpakain sa mga tagalabas, naksayang ng pera sa walang kwentang kawanggawa. Hindi siya tagalabas, bulong ni Anita. Nararamdaman ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Bata lang siya na nangangailangan ng tulong. Batang hindi ko naman kadugo. Tumawa si Lando at nakitawa rin ang mga kasama niya. At tingnan niyo kung saan siya dinala ang dakilang kabutihang loob na yon. Nagbebenta ng mga platong lola niya sa plaza na parang isang pulubi. Naramdaman ni Anita ang mga matang lahat na nakatitik sa kanya. Ilang mga matatanda na matagal na niyang kakilala ay tumitingin ng may awa habang ang iba ay may halong hiya. Ngunit walang nagsalita para ipagtanggol siya. Mang Lando, parang awa niyo na po, bulong ni Anita. Awa para saan? Gusto mo pang oras? Yumuko si Lando palapit sa kanya. Alam mo kung anong problema nga taong katulad mo, Aling Anita. Akala niyo may utang ang mundo sa inyo porke may mabuti kayong puso. Pero hindi nakakabayat ng upa ang mabuting puso. Isang matandang lalaki na nakamasid ang humakbang palapit. Sir Lando, wala na po sigurong dahilan para ipahiya niyo pa siya ng ganito. Mind your own business. Asik ni Lando na lumingon sa matanda na agad namang umatras. Naramdaman ni Anita ang pag-init ng luha sa kanyang mamata, ngunit muli niya itong pinigil. Hindi niya bibigyan si Lando ng ganoong klaseng kaligayahan, lalo na sa harap ng publiko. 7 araw na lang, Manang, sabi ni Lando sabay tayo ng tuwid. Tapos gusto kong malinis at walang laman ang apartment ko. Kapag hindi ka umalis ng kusa, ipapakalatkat kita sa mga pulis. Lumayo siya kasama ang kanyang makasosyo, umalingaw-ngaw ang mga tawa nila sa buong plaza. Dahan-dahang nahiwa-hiwalay ang mga taong nakapaligid. Naiwang mag-isa si Anita, nakaupo sa tabing ang kanyang magagamit, nararamdaman ang pagiging napakalit at nag-isa ng higit pa sa lahat. Pagsapit ng takip silim, kumita lang siya ng nasa 6,000 pesos. Hindi man lang kasya para sa kalahati nga isang buwang upa, paano pa ang 4? Kinagabihan, pakawi sa kanyang inuupahang kwarto, umupo si Anita sa harap ngang bintana at tumanaw sa mga kumikislap na ilaw ng figan. Kinuha niya ang malabong litrato ni Mateo mula sa drawer. Nasaan ka na kaya, anak? Bulong niya habang pinapasada ang kamay sa litrato. Sana naging maayos ang buhay na pinangarap mo. Sana masaya ka. Nasaan ka man? Hindi niya alam na ang sagot sa tanong na iyon ay magpabago ang lahat. 3 araw na lamang bago ang pagpapalayas. Sinimulan na ni Anita na ilagay sa mga kahon ang mahuling naiwan niyang kagamitan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero alam niyang hindi na siya pwedeng manatili. Miyerkules ng gabi noon at nakaupo siya sa hapagkainan na may isang baso ng malamig na tubig. Wala na siyang lakas para uminom man lang.
Tinitigan niya ang magadingding na naging tahanan niya sa loob ngang halos 30 taon. Tinatanong ang sarili kung paano siya humantong sa ganitong sitwasyon. Alas 8 gabi nang may marinig siyang kumatok sa pinto. Katok na matatag ngunit hindi marahas, hindi gayang kay Lando maraming taon na ang nakararaan. Dahan-dahang tumayo si Anita, kinakalatkat ang kanyang nga paa. Marahil ay ang ginang mula sa ibaba na palaging nagbibigay ng tirang ulam sa kanya. Pagkabukas niya ng pinto, nanigas ang buong katawan niya. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang binata, siguro ay nasa 20 gulang. Nakasuot siyang isang eleganteng ngunit simpleng kulayabong suit, puting polo at makintap na sapatos na balat. Malinis ang gupit ng kanyang buhok at bagong ahit ang kanyang mukha. Ngunit ang kanyang nga mata ang nagpatigil ng pahinga ni Anita, ang makayumangging matang iyon na malalim at puno ng emosyon. "Aling Anita," sabing lalaki na may nanginginig na boses. Naramdaman ni Anita ang pagpanghinaan kanyang nga binti kaya napakapit siya sa hambangang pinto. Hindi maari. "Ako po ito," sabing binata, sumibol ang ngiting may kasamang luha. "Ako po ito, si Mateo." Tila huminto ang pag-ikot ng mundo, pinagmasdan ni Anita ang mukhang iyon, inaaninag ang magakatangian ng bata na kilala niya 10 taon na ang nakararaan. Naroon pa rin ito, nakatago sa ilalim ng mukhang naging isang magilas na lalaki. Ang parehong mga mata, ang parehong magiliw na ngiti, ang parehong liwanag na nakita niya noon. Mateo, bulong niya at pagkatapos ay tuluyan ng bumigay ang kanyang mga tuhod. Nasalo siya ni Mateo bago siya bumaksak sa sahig, hawak siya ng mahigpit. Napahagulgol ng malakas si Anita, nakakapit sa binata na tila ba natatakot siyang baka bigla itong mawala muli. "Bumalik ka, totoong bumalik ka. Nangako po ako sa inyo na babalik ako, di ba?" sabi ni Mateo, umagos din ang maluha sa kanyang mukha. "Nangako po akong babayaran ko kayo." Inalalayan niya itong makapasok at pinaupo sa lumang sofa. Umupo siya sa tabi nito at inabot ang mga baluktot at deformadong kamay ni Anita. "Tingnan mo ang sarili mo," sabi ni Anita sa gitna ng pagiyak. "Napakagwapo mong lalaki. Saan ka nagpunta sa lahat ng taong nagdaan?" Pinunasan ni Mateo ang kanyang maluha gamit ang likod ng kanyang kamay. "Pagkatapos ng gabing iyon, noong binigay niyo po ang ipon ninyo, tumakas po ako. Sumakay ako ng bus pa Maynila. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta, pero alam kong kailangan kong lumayo sa tiyuhin ko." Tahimik na nakinig si Anita, mahigpit na nakahawak sa mga kamay niya. "Pinalad po ako sa Maynila. Isang pamilya ang nakakita sa aking na natutulogi sa terminal NG bus. Ang apelyido po nila ay Mendoza. Wala po silang anak at kinupkopi nila ako. Inayos po nila ang lahat ng legal na papel at sila ang naging mga bago kong magulang." "Salamat sa Diyos," bulong ni Anita. "Engineer po si Sir Mendoza. Ipinasok niya po ako sa eskwela, tinulungang makahabol sa mga taong nawala, at nag-aral po ako ng mabuti, Aling Anita. Nag-aral po ako katulad ng ipinangako ko sa inyo." Nagliwanag ang mga mata ni Mateo. "Nakagraduate po ako ng valedictorian nung high school at nakatapos po ang civil engineering sa universidad. Nagtrabaho po ako ng husto at nakahawak ng malalaking proyekto. Sobrang ipinagmamalaki kita," sabi ni Anita. Hinahaplos ang mukhang binata, "pero hindi ko po kayo nakalimutan kahit kailan. Araw-araw, iniisip ko po kayo, ang lahat ng ginawa niyo para sa akin, at palagi kong inuulit ang pangakong binitiwan ko sa inyo." Kumuhang sobre si Mateo mula sa loob ng kanyang bulsa sa suite. "Bumalik po ako para tuparin ito." "Mateo, hindi mo kailangang gawin to. Kailangan po." Binuksan ni Mateo ang sobre at naglabas ng bundlang pera. "Ito po yung 10,000 piso na binigay ninyo noon, kasama po ngang interes." Tinitigan ni Anita ang pera habang luhaan. "Pero hindi lang po yan," seryosong sabi ni Mateo. "Nalaman ko po ang nangyayari sa inyo. Nagtungo po ako sa munisipyo, nag-imbestiga, at nalaman ko ang tungkol sa eviction. Alam ko pong si Lando Valderrama
ang inyong landlord. Yumuko si Anita dahil sa hiya. Hindi niyo po ito kasalanan, sabi ni Mateo, banayat na iniangat ang babang matanda, siya dapat ang mahiya. Ang halimaw na nagbigay ng impyerno sa buhay ko at ngayon ay ginagawang impyerno ang buhay ninyo. Wala na tayong magagawa, Mateo. 3 araw na lang, kailangan ko nang umalis dito. Hindi po, matatag na sagot ni Mateo. Sa loob ng 3 araw, magbabago ang lahat, pangako po. Sa mga mata ni Mateo, nakita ni Anita ang parehong determinasyon na nakita niya 10 taon na ang nakararaan nang ang isang gutom na bata ay nangakong babalik bilang isang mayaman. Ngunit ngayon, hindi na siya isang bata at talagang tinupat na niya ang kanyang pangako. Kinabukasan, nagtungo si Mateo sa opisinang Valderrama Properties. Sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Sa kanyang tabi ay naglalakad ang isang lalaking nasa edad 50 na may suot na salamin at may bitbit na leather na briefcase. Si Ati Reyes, isa sa mga pinakamahuhusay na abogado sa Maynila na espesyalista sa real estate law. Sinubukan silang pigilan ng sekretarya. Hindi po tumatanggap ngang walang appointment si Sir Lando. Sabihin mo sa kanya na narito si Mateo Mendoza para makipag-usap tungkol kay Aling Anita Flores, kalmado ngunit autoritatibong utos ni Mateo. At sabihin mo ring may mga dokumento akong siguradong ikaka-interest niya. Dahil sa kaba sa tonong binata, tinawagan ng sekretarya si Lando. Matapos ang ilang minuto, pinapasok sila. Nakatambay si Lando sa likod ng kanyang lamesa na tila banainip. Nang makita niya si Mateo, walang naging reaksyon ang mukha niya sa una, ngunit naningkit ang kanyang mata. Sinusubukang alalahanin ang mukha. May tutulong ba ako? Malamig nitong tanong. Umupo si Mateo sa tapat niya ng walang pasabi, nanatiling nakatayo ang abogado sa tabi nito. Sir Lando, hindi niyo na po ba ako namumukhaan? Pinagmasdan siyang may ginilando. May pamilyar sa mga matang iyon, ngunit hindi niya matukoy. Dapat ba kitang makilala? Ako po si Mateo, ang inyong pamangkin. Nakakabinging katahimikan ang bumalot sa opisina. Namutla si Lando, bago tuluyang namula ang kanyang mukha. Ikaw, bulong niya, patay ka na. Nawala ka 10 taon na ang nakararaan. Hindi po, buhay ako at nagbalik na ako. Sumandal paharap si Mateo. Bumalik ako dahil nalaman ko kung ano ang ginagawa ninyo kay Aling Anita Flores. Nabawi ni Lando ang kanyang postura, sumandal sa kanyang upuan at ngumiti ng mapangutya. May utang ang matandang yon, 4 na buwang upa, negosyo lang ito. Negosyo, tumaas at tumigas ang boses ni Mateo. Sinadya ninyo siyang pahirapan. Dahil hindi niyo matanggap na nabigyan niya akong mas maraming pagmamahal sa lubngan, ilang linggo kumpara sa ginawa niyo sa lubngan 2 taon. Wala kang karapatang wala ka sa posisyon para sabihin sa akin kung ano ang karapatan ko, putol ni Mateo. Sumanya siya sa abogado na agad na binuksan ang briefcase at naglapag makapal na dokumento sa ibabawong lamesa. Ano naman to? Kahina-hinalang tanong ni Lando. Ito po, profesional na sagot ni Ati Reyes, ay ang kumpletong dokumentasyon ng lahat ng irregularidad at illegal na gawain sa lahat ng property ninyo. Pasong mga building permits, hindi autorisadong pagpapagawa, mga paglabag sa fire and safety codes. Higit sa lahat, ang mismong gusaling tinitirhan ni Aling Anita ay walang valid na lisensya para ipaupa. Kinuha ni Lando ang mapapel at mabilis itong pinasadahan. Lalo siyang namutla. Paanong nakuha ninyo civil engineer po ako, Sir Lando? Alam ko kung saan eksaktong titingin. Humalukip-kip si Mateo. At nalaman ko rin pong hindi ninyo dinedeklare ng tama ang inyong income mula sa mga upa. Siguradong magiging interesado ang BIR sa impormasyong ito. Tiningnan ni Lando si Mateo nang may dalisay na put. Bina-blackmail mo ba ako? Hindi po. Binibigyan ko po kayo ng 2 pagpipilian. Kalmadong sagot ni Mateo. Option 1,
burahin mo agad ang utang ni Aling Anita at bigyan mo siya na lifetime lease contract na may presyong 50 piso, pay 50 lang kada buwan. Bukod pa ron, ayusin mo rin ang papel ngang lahat ng nangungupahan sa iyo. At ang option 2, ibibigay ko lahat ng ebidensyang ito sa kaukulang autoridad. Mawawala sa inyo ang lahat ng properties niyo, magbabayad kayo ng daan-daang libo o milyong multa at siguradong makukulong kayo. Ikinuyom ni Lando ang kanyang makamao sa ibabaw ng lamesa. Hindi mo ako pwedeng sirain ng ganito. Pwede ko pong gawin yon. At gagawin ko. Tumayo si Mateo at tinitigan ang kanyang tiyuhin. Ang babaeng iyon ang nagligtas sa buhay ko habang winawasak niyo ito. Binigyan niya akong pag-asa habang tinatanggalan niyo akong dignidad. At ngayon, poprotektahan ko siya anuman ang mangyari. Naglapag, ngupanibagong dokumento ang abogado sa tapat ni Lando. Mayroon kayong 24 na oras para pirmahan ang kasunduang ito. Kung hindi, usat kami sa korte. Tumalikot na si Mateo para lumabas, ngunit huminto siya sa tapat ng pinto. Alam niyo po ba kung anong pinagkaiba natin, Tio Lando? Kayo, palaging nasa inyo ang lahat, pero hindi ninyo kailanman natutunan ang halaga ng kabutihan. Ako, wala akong kahit ano noon, ngunit natutunan kong ang tunay na yaman ay nasa puso. Kinabukasan, eksaktong 10:00 ng umaga, nakarinig si Anita ng katok sa pinto. Binuksan niya ito na may mabigat na dibdib. Inisip na baka iyon na ang sheriff para palayasin siya. Ngunit si Mateo ang bumungat sa kanya na may pinakamaningning na ngiti. Sumama po kayo sa akin. Simpleng yaya nito. May ipapakita po ako sa inyo. Sumunod si Anita habang binabaybay nila ang mga kalyeng figan. Nalilito at punong kuryosidad. Iginiya siya ni Mateo patungo sa isang maliit ngunit bagong bahay sa isang tahimik na bahagi ng bayan, malapit sa isang malilim na hardin ng punong ang mangga. Saan mo ba ako dadalhin? Tanong ni Anita. Huminto si Mateo sa tapat ng isang pintong kulay mint green, naglabas ng susi mula sa bulsa at iniabot ito sa kanya. Ito po ang inyong bagong bahay. Tiningnan ni Anita ang susi, tapos ay kay Mateo na hindi makapaniwala. Ano? Hindi Mateo, hindi ko matatanggap to. Matatanggap niyo po, at tatanggapin niyo. Kinuha ni Mateo ang kanyang makamay. Kahapon po, pinirmahan ni Tio ang lahat ng papeles. Binura na po niya ang utang niyo at pinalaya sa kontrata. Pero ayaw ko na pong bumalik pa kayo sa lugar na iyon na puro masasamang alaala. Binuksan ni Mateo ang pinto at inalalayan siya sa loob. Maliit ngunit maaliwalas ang bahay. May malalaking bintana na nakaharap sa hardin. Simple ngunit comfortable ang magamit. Isang malambot na sofa, magandang hapagkainan at isang bagong kusina na may mamodernong gamit. Inyo po ang lahat ng ito, sabi ni Mateo. Bayad na po lahat. Walang upa, walang utang. At nagbukas din po akong bank account sa pangalan ninyo na may buwan ng padala, sapat para mamuhay kayo ng maayos at may dignidad. Tinapik ni Anita ang kanyang mukha. Malayang tumutulo ang kanyang maluha. Mateo, sobra-sobra na ito. Hindi ko deserve ang lahat ng ito. Hindi deserve. Niyakap siya ni Mateo ng mahigpit. Aling Anita, naniwala po kayo sa akin nung panahong walang naniniwala sa akin. Pinakain niyo po ako nung gutom ako. Binigyan niyo akong pag-asa nung desperado na ako. Ibinigay niyo sa akin ang 10,000 piso na buong ipon ng buhay niyo para lang suportahan ang kinabukasan ko. Bata ka pa nun. Anak, nangangailangan ng tulong, umiyak na bulong ni Anita, at kayo po ang kaysa isang taong huminto para tumulong, sagot ni Mateo habang tinititigan siya sa mga mata. Sinabi ko po nun, babayaran ko kayo kapag mayaman na ako. Ngayon, tinutupad ko na po ang pangakong iyon, pero ang totoo, hindi ko po kayo kailanman mababayaran ng sapat sa lahat ng ginawa niyo para sa akin. Sabay silang naupo sa bagong sofa, tumingin-tingin si Anita sa paligid, hindi pa rin makapaniwala. At si Lando, tanong niya. Pumirma po siya sa lahat, takot na takot siyang mawala ang negosyo niya kaya pumayag siya sa lahat ng kondisyon.
Hindi na po niya kayo gagambalain kahit kailan. Kinuha ni Anita ang malabong litrato ni Mateo mula sa kanyang bag na palagi niyang dala-dala. Tinitigan niya ito. Pagkatapos, tiningnan niya ang lalaking nakaupo sa tabi niya. Alam mo ba kung ano ang lagi kong iniisip sa mga nakalipas na taon? Sabi niya sa napakalambing na boses. Na kahit hindi na kita muling makita, kahit hindi ko na nalaman kung anong nangyari sa'yo, naging sulit ang lahat ng panahong makasama tayo. Dahil binigyan mo akong layunin. Ipinakita mo sa akin na may saysay pa ang buhay ko. Kinuha ni Mateo ang kanyang makamay na pinangit ng rayuma at dahan-dahan itong hinalikan. Tinuruan niyo po ako na ang isang tao ay pwedeng maging mayaman kahit walang pera at maging mahirap kahit nasa kanya na ang lahat ng ginto sa mundo. Ipinakita niyo sa akin na ang kabutihang loob ang pinakamalakas na puwersa sa mundo. Mahigpit silang nagyakap ng mahabang panahon habang ang liwanag ng umaga ay pumapasok mula sa mga bintana, nililiwanagan ang kanilang bagong simula. Alam mo ba kung ano ang pinakamagandang bahagi nito? Sabi ni Anita habang nakpupunas ng luha. Hindi ang bahay na ito, hindi ang pera, kundi ang makita na naging isang mabuting lalaki ka, ang lalaking alam kong kaya mong maging. At kayo po palagi ang naging ina na hindi ko nakasama, sabi ni Mateo, basak ang boses dahil sa emosyon. Sa sandaling iyon, naintindihan nilang dalawa na hindi na sila nag-isa kailanman. Ang pamilya ay hindi palaging tungkol sa dugo. Minsan, ito ay ang mataong pinili mo, ang pamilyang binuo mula sa pagmamahal at kabutihang loob. 10 taon na ang nakalilipas, isang gutom na bata ang nangako. Ngayon, ang lalaking ito ay tumupad rito at sa pusong bayan ng Figan nanaig sa wakas ang hustisya. Kung naantig kayo sa kwentong ito, mangyaring mag-iwan ng like. Ang inyong suporta ay malaking tulong para makabuo pa kami ng mas maraming kwento para sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagbabasa. Mag-subscribe sa aming channel at pagpalain nawa kayo ng Diyos.